Central Luzon, ito ang boto mo kinabukasan mo Candidates Forum. Ako si Dalsa Montalban Hizon, pansamantalang humahalili kay Grace Gorospe Hamon. Ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa matalinong pagboto ng mga mamamayan. Sa pagpili ng mga susunod na lider ng ating bayan, magsisilbing daan ang boto mo kinabukasan mo upang inyong kilalanin ang mga kandidato at suriin ang kanilang inaalok na plataforma. Sigurado akong maraming nakatutok na viewers ngayon, lalo na sa lalawigan ng Bataan, dahil ating makakasama ang kanilang gubernatorial candidate na si Dinalupihan Mayor Joel Payumo. Ayan, kasama po natin siya ngayon. At syempre kasama din niya ang kanyang katandem na tumatakbo sa pagka-vice-gobernador na si Attorney J. Consunji. Ayan po. Alright, inaanyayahan po natin ang kanilang mga katunggali na sina Congressman Albert Garcia at Vice Governor Efren Pascual. Subalit sila po ay hindi makakarating sa araw na ito. So magpagaling na lamang po kayo, Congressman and Vice Gov. Kilalanin pa natin ang ating mga kandidato from Bataan. Panoorin po natin ito. Ang lalawigan ng Bataan ay mayaman sa kasaysayan mula pa ng panahon ng ikalawang digmaan. Sa darating na eleksyon, may mamamayani at may di papalarin. Mga bagong mukha at naghangad ng ikalawang termino ang pagpipilian ng mga Bataenyo sa pagkagobernador at vice-gobernador ng Bataan. Si Mayor Joel ay 3 terminong naglingkod bilang mayor ng Dinalupihan, Bataan. Mula 2004 hanggang sa kasalukuyan, si Joel ang Secretary General ng League of Municipalities of the Philippines at Presidente ng League of Municipalities of the Philippines Bataan Chapter. Naging makabuluhan ng taong 2005 para kay Mayor Joel dahil ginawa rin siya bilang Most Outstanding Municipal Mayor of Central Luzon na iginawad ng Central Luzon Media Association Incorporated, ng Gawad International Incorporated at ng Leadership Organization of the Philippines Incorporated. Taong 2000 hanggang 2001, si Joel ay naging Direktor ng Communication and Business Solution Incorporated. Kalaunan ay naging Chief Executive Officer ng CBSI. Si Joel ay tumatakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition o NPC. Makakatunggali naman ni Vice Governor Pascual ang baguhan sa politikang si Atty. J. Consunji na humalili kay dating board member June Uy bilang Vice Gubernatorial candidate. Si Atty. J. Consunji ay nagtapos ng abogadsya sa San Pedro College at kasalukuyang nagtuturo sa Arellano University School of Law. Dahil sa kanyang mahusay na panunungkulan bilang abogado, si Atty. J ay naging tagapayo o consultant ng malalaking kumpanya sa bansa. Naging pangulo din siya ng Rotary Club of Balintawak at naging pangalawang pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Bataan Chapter. Taong 2004, nang itinatag ni Atty. J ang Ramos and Consunji Law Firm. Dahil sa pagsisikap, siya ay naging Managing Director sa kasalukuyan ng 112 Group of Companies. Kasama ni dating Governor Ding Roman, kanilang itinatagang Arellano University School of Law sa Pilar at Kalayaan College sa Bukay, Bataan. Si Atty. J ay tumatakbo sa ilalim ng Nationalist People Coalition o NPC. Dito sa boto mo kinabukasan mo Candidates Forum, mabibigyan ng oportunidad ang bawat kandidato na ipalamang kanilang posisyon at opinyon sa iba't ibang issue. Bago tayo tumuloy sa ating programa, narito ang House Rules at Mechanics ng boto mo kinabukasan mo Candidates Forum. Panoorin po natin ito. House Rules and Mechanics. Ang forum ay lalaukan ng 2 o higit sa 2 kandidatong tumatakbo sa parehong posisyon. Ibinigay ng CLTV 36 sa mga kandidato ang listahan ng mga posibleng katanungan sa forum. Ang mga tanong ay mula sa sectoral representatives at mga residente ng lugar kung saan tumatakbo ang kandidato. May mga katanungan ding magmumula sa CLTV 36 social media accounts na ipinadala ng mga tagapanood. Sa pamamagitan ng toss coin, tutukuyin kung sino ang unang sasagot. Kung higit sa 2 ang kandidato, matutukoy ang unang sasagot sa pamamagitan ng pagbunot ng numero. Hindi pa hihintulutang magbigay ng opening statement ang mga kandidato. Ngunit bibigyan sila ng pagkakataong magbigay ng closing statement bago matapos ang programa. Titiyakin ng host moderator na susunod sa itinakdang oras ang pagsagot ng mga kandidato. Maaaring pigilan o paalalahanan ng host moderator ang kandidato kung malayo ang tugon nito sa tanong.
Hindi pa ihintulutan ng host moderator na magkaroon ng pagtatalo ang mga lumahok na kandidato sa loob ng forum. Hindi pa ihintulutan sa forum ang pagbumura at paninirang puri sa ibang kandidato. Hindi pa ihintulutan sa forum ang paggamit ng props, notes, charts, diagram at iba pang paraphernalia. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang uri ng armas sa loob ng CLTV 36 premises. Sa unang bahagi ng programa, sasagutin ng bawat kandidato ang dalawang predetermined questions sa loob ng 2 minuto. Paalala lamang po sa ating mga panauhin, kinakailangan lang po tayong sumunod sa itinakdang oras sa pagsagot. At ito po ang unang tanong na tatalakayin natin ngayon. Nasasagutin po muna ni Mayor Joel Payumo at susundan ni Attorney Jay Consuti. Ang ating tanong, naniniwala ba kayo na epektibo sa pamumuno ang public-private partnership? Mayor? Una sa lahat ay nais ko munang bumati ng isang magandang gabi sa ating mga tagapanood at sa iyo, Dalsa, magandang gabi. Ang inyong pong lingkod ay naniniwala sa public-private partnership sapagkat ito ay isang paraan upang sa gayon mapagtuunan natin ng pansin ang pag-unlad ng ating mga lalawigan, ng ating mga bayan. Sapagkat hindi natin po pwedeng gamitin ang gobyerno o maging dependent tayo sa pamahalaan lamang kung ano ang po pwedeng ibigay para sa gayon ay makapagbigay ng hanap buhay. Kung hindi, dapat dito mas makaengganyo tayo ng ating mga namumuhunan sa ating lugar na pinamumunuan upang sa gayon mas magkaroon tayo. Una, makapagkaroon ng trabaho. Pangalawa, makapagtaas tayo ng mga income dahil ito ay mga income generating businesses na po pwede natin maengganyo rito. Kaya ako'y mas magiging epektibo talaga na meron tayong kapartner na private dahil ito ang magtataas ng antas ng kabuhayan ng bawat lugar ng ating pinamumunuan. Dahil sa pamamagitan ng ating mga private sector, no? Ang gusto natin maiparating sa ating mga kababayan ay kapag pumasok sila, merong trabaho, merong progreso sa ating lugar. So very conducive ang environment. Yes, where in fact we wanted to promote the same as in the municipality of Dinalupihan na maging business friendly, no, investor friendly, lalo tigit ang lalawigan ng Bataan upang sa gayon mas makakapag-engganyo tayo ng ating mga namumuhunan dahil hindi naman ito po pwedeng lahat ay gobyerno ang gaganap. Alright, kayo po ay naging mayor ng Dinalupihan for 3 terms. This is your 3rd term, Mayor. Paano nyo po ipinatutupad sa Dinalupihan mismo ang ganitong klaseng public-private partnership? Nung tayo ay magsimula sa ating panunungkulan from second-class municipality, sa first term ko, na i-convert ko into a first-class municipality ang bayan ng Dinalupihan. Congratulations po for that. Salamat. Sapagkat nakapag-engganyo tayo ng mga namumuhunan. Ang ginawa natin dito ay nag-create tayo ng atmosphere sa bayan ng Dinalupihan na maging business-friendly. At kung tutuusin, tayo ay nasa Hall of Fame awardee ng DTI sa streamlining business permit issuance. At tayo ay sinuwerte for 3 consecutive competitions, tayo ay nasa Hall of Famer na. Wow. So basically, you created the environment for friendly business and it attracted investors and they just want to help out all the more sa sa governance po ninyo. That basically will help your constituencies, no? Magkaroon ng trabaho, hindi na sila lalayo sa kanilang bayan. At siyempre, with the presence of this business sector, mas maitataas mo yung level ng income ng kada bayan at yung kabuhayan ng ating mga kababayan, mas magiging magaan sapagkat hindi na sila kailangan lumayo. Andudoon na lamang sila sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuan. Ang ginagawa lang natin dito ay makapag-engganyo tayo. We wanted to present parang sa marketing. Gusto nating i-market ang bayan na una, not too much red tape sa sistema ng pag-a-apply ng construction permit, ng business permit. Napaka-importante po niyan para sa mga negosyo. Yan ang pinaka-prime talagang concern ng mga businessman na mawala ang red tape at mas mabawasan natin
yung sistema ng proseso para sa gayon ay maibigay natin ng mas maluwag sa kanila yung karapatan na makapaghanap buhay ng marangal sa ating bayan. Alright, maraming salamat po, Mayor Joel. Bigyan naman po nating pagkakataon si Attorney Jay Consuni, who is a fresh face in politics at kayo po ay galing mismo sa private sector na ngayon ay tumatakbo bilang vice-gobernador. Ano pong masasabi ninyo tungkol dito sa public-private partnership, sir? Yes, maraming salamat. Maraming salamat sa CLTV 36 sa pagkakataong ito na binigay sa amin ni Mayor Payumo para aming mailahad sa tao yung aming mga plataforma at aming mga punto de vista sa mga iba't ibang usapin na mahalaga sa sambayanan sa Bataan. Pagdating sa public-private partnership, ang paniniwala ko kasi ang public sector ay mas may kinalaman sa regulatory functions, no? So gawa nun, kailangan niya ang pribadong sektor gawa nung ang expertise pagdating sa pamumuhunan, ang expertise pagdating sa pagmamaneho ng negosyo, ang expertise pagdating sa pagpapaunlad ng negosyo ay nasa pribadong sektor. Kaya pagsamahin natin yung dalawa, makikita natin yung isang epektibong public-private partnership kung saan ang gobyerno o pamahalaan ang siyang magre-regulate ng kapaligiran, ng proseso, ng polisiya pagdating sa hanap buhay, sa pamumuhunan. Ang pribadong sektor naman ang siyang papasok para i-provide yung pamumuhunan, yung pag-research ng market, pagde-develop ng market, pagbubukas ng market, pagmamaneho ng negosyo. Nang sa ganun, makita natin yung pag-unlad na magkatuwang ang publiko at ang pribadong sektor. Alright, maraming salamat po, Attorney Jay. At ito naman ang next question na ating pag-uusapan. Ano ang inyong vision sa inyong nasasakupan sa mga susunod na taon? Saan niyo po nakikitang dadalhin ninyo ang mga Bataenyo, Mayor Joel? Alam mo, Dalsa, malawak ang ating nais gawin sa ating lalawigang Bataan. Kamukha ng nais nating at ginampanan bilang punong bayan sa bayan ng Dinalupihan. Isa ang nais kong maitama na pinaka-vision ko sa buong lalawigan. Ang mapagserbisyuhan ang mga mamamayan ng pantay-pantay. Nang hindi magkakaroon ng hindi discriminatory services na kamukha ngayon na inaalay. Sapagkat ngayon, ang nangyayari, hindi lahat ng aking mga kababayan o ng mga mamamayan na lalawigan ay nakakatanggap ng programa. Ang nagiging sistema ngayon, mahirap man tanggapin o masakit man tanggapin, ang nagiging sistema ay selective. Ibig sabihin, kung sino lang ang kakampi, siya lang ang makikinabang sa programa. Kapag hindi ka kilala o hindi ka kakampi, baliwala ka sa programa. Ang tanong lang dito, paano mo na lang ipoproteksyonan o pagseserbisyuhan yung ating mga pinakamaliit na mamamayan na hindi alam ang ganitong proseso. Kaya tayo pumagitna sa laban na ito, ang isang primary vision natin, maibigay natin ang tamang serbisyo sa mamamayan ng lalawigan hanggang sa pinakamaliit na mamamayan na maparamdam natin kung ano talaga ang serbisyo para sa taong bayan. So, ang sinasabi po ninyo, yung process of selection medyo kailangan ayusin. Paano nyo po pinopropose na gagawin yun? Well, not actually the process of selection, no? But it is basically na hindi dapat ito magiging discriminatory. Para sa kukuun. Oo, dahil lang nangyayari. Discriminatory in the sense that kapag, for example, kasama mo ang kapitan, ang mga tanod lamang ang nakakatanggap ng grasya ng, for example, yung rice subsidy nila. Okay. Pagka hindi mo kasama ang kapitan at kalaban mo, pero pareho lang barangay tanod yan, hindi sila nakakatanggap ng ganitong rice subsidy. So, it's very unfortunate that pareho lang naman itong mamamayan ng lalawigan ng Bataan. Pareho lang naman silang tanod na kung saan sila nagtatrabaho, bakit nagkakaroon ng ganong sistema? So, ang gusto natin, it's mas maparamdam natin ang tama at makatotohanan na pagsiservisyo sa mamamayan ng lalawigan. Alright, maraming salamat po, Mayor. Attorney Jay, your take po. Yung vision ko para sa province, kung titignan kasi natin yung Bataan, meron siyang kabundukan, meron siyang karagatan, meron siyang kapatagan.
problema rito mukhang napabayaan sa pamamahala itong tatlong aspeto ng ganda ng probinsya such that alam mo, sa totoo lang, walang programa in place eh. Ang akin dyan, makita kong magkaroon ng programa at makita kong maibalik sa dating ganda yung probinsya. Ano yung dating ganda ng probinsya? Yung dating ganda ng probinsya, 76 years ago, the province was known to have so much rainforest. Isa yan, no? Ikalawa, the province was likewise known to have so much yung laman ng karagatan, yung marami siyang pwedeng mahuling isda, yung flora and fauna, nandoon yun, ano? So vision niyo po ma-restore ito Ma-restore lahat yan. Nandoon rin yung kilala ang probinsya for some time sa kanyang agricultural products. Lahat yan maibalik without, pwede rin industriya ipasok dyan, pero without really sacrificing yung what Bataan was. Kasi sa ngayon, alam mo, karamihan ng vision o plano ng mga nanunungkulan kasi ang alam nila sa industrialization, nandoon yung progreso. Pero para sa Bataan, nakikita ko dapat i-maintain yung pagiging laid back niya. Pag-ibayuhin lang yung agrikultura, yung pangingisda, yung karagatan, maging yung kapatagan maging malinis. So sinasabi niyo po, attorney, there is a way na isulong ang progreso but at the same time, medyo ma-preserve naman po yung dating ganda ng Bataan. Yung dating ganda. Alright, napakaganda po ng vision na yan. Oo. Kasi, alam mo, eto nga madalas kong sabihin nung World War II, ang tanong ko, isa sa mga dahilan bakit nandyan, yan ang naging last stand ng mga Amerikano at mga Pilipinong sundalo, gawa nung ang Bataan then was known as a forest. Pero kung titingnan mo ang Bataan ngayon, ang kabundukan niya, kalbo na. And that is sad. And ang Manila Bay, Bataan, Pampanga side, mababaw na, gawa nung lahar. So, yung mga yan dapat magawa ng paraan. Bakit nga ba ngayon yung Dinlupihan, Hermosa area, wala hanggang Urani, umabot na. Hanggang sa bayan ko, umabot na. Yung baha, walang tigil. Alright. Marami po tayong pag-uusapan pa, attorney. Yung baha, environment. Nagsisimula pa lang po ang ating programa, mga kaibigan. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum.